Noong ako'y isang binatilyo, nakatira ako kasama ang aking kapatid na babae, mga magulang at lolo bilang mga kapitbahay ng isang malaking bukirin. Ang aking ama ang tagapang-asiwa ng bukirin, kaya nakatira ang pamilya namin sa isang ari-arian sa loob ng lugar. Medyo mabigat na kwento ito at mahirap ito ibahagi, pero gusto kong maintindihan ito ng mga tao. Hindi ako sigurado kung ano talagang gusto kong maintindihan nila. Marami ang gumugulo sa isip ko tungkol dito. Nandiyan yung paraan kung paano nagbabago ang mga tao at hindi nila kasalanan yun. Siguro, gusto ko rin maintindihan ng mga tao kung gaano kapanganib ang mga bukirin. Kung hindi mo alam kung ano ang treasures machine, ito ay basically isang makina na naghihiwalay at naglilinis ng butil. Iba-iba ang laki nito at karaniwan ay involves na itinatapon ang butil sa isang hatch papunta sa mga rollers. Ang mga rollers na ito ay karaniwang may blades at hinihiwalay ang butil mula sa tangkay. Maaring trigo, mais, palay at iba pa. Ang bukirin na tinitirhan namin ay may ilang treasures machine para sa mga butil. At iyon lang naman ang kailangan nyong malaman para sa backstory. Wala ni isa sa amin ang nakakaalam na nagkakasakit na si Papa, lalo na si Papa mismo. Dumating iyon ng walang babala, isang sakit sa utak. At kadalasan, wala talagang babala sa ganito. Demensya ang tawag nila, pero para bang sumpa ito mula sa demonyo mismo. Sa totoo lang, isang araw ay maayos lang siya, tapos kinabukasan ay hindi na siya ganoon kaayos. Bumagal na si Papa dahil sa kanyang katandaan. Totoo yun, pero gusto pa rin niya maglakad-lakad sa bukirin. Noong araw na iyon, kasama ko siya. Nag-uusap lang kami tungkol sa eskwela at kung ano-ano at gumagala malapit sa mga treasures machine. Kaya sa tingin ko, hindi talaga ako marinig ni Papa, pero masarap lang na may makausap. Bigla na lang nagyelo si Papa at tinuro ako. Sinabi niya na nandun daw ako para patayin siya. Sinabi niya na hindi niya hayaang kunin ko siya. Akala ko nagbibiro siya. Kahit hindi naman talaga gawain ni Papa ang ganoon. Isa siyang seryoso, kalmadong tao. Pero bigla itong naging marahas na pagsabog ng sigaw. At halos wala akong oras para pag-isipan na iyon bago ko hawakan ni Papa sa pulso at hilain papunta sa makina. Nakakagulat lang ang lakas niya para sa isang matanda at hindi rin naman ako mahina bilang isang binatilyong nakatira sa bukirin. Pero ayokong saktan si Papa sa pamamagitan ng sobrang paglaban o pagtulak sa kanya. Kaya nung una, minamaliit ko ang lakas niya at nagulat ako sa lakas na iyon nang hilain niya ako papunta sa mga treasures machine. Siyempre, hindi rin nakatulong na sumisigaw at nagwawala siya tungkol sa paano ko raw siya papatayin at paano niya ako pigilan. Nang maisip ko na may lakas si Papa na parang sinaniban, naroon na kami malapit sa mga treasures machine. Sumisigaw si Papa na hindi raw niya ako hayaang kunin ko siya, na isa raw akong ahente ng pagkawasak. Sumisigaw siya ng kung ano-anong nakakatakot na bagay na sa oras na iyon ay hindi ko maintindihan. Sa pagbabalik tanaw, nakakalungkot lang ang pangyayari. Pero sa oras na iyon, nakakatakot talaga. Sinusubukan kong kumawala kay Papa. Natakot ako nang mapansin kong gaano kami kalapit sa treasures. Isang maling galaw lang at baka mahuli ang kamay o paa ni Papa. O mas malala pa. Alam kong dumudulas ang mga paa ko habang sinusubukan akong ikupo ni Papa. Habang sumisigaw pa rin siya. Lalong nagiging takot ang boses niya na parang may bahagi sa kanya na alam kung ano ang ginagawa niya at kung gaano kasama ang ideya na ito. Sobrang lapit na namin sa treasures kaya tumatama ang mga butil na trigo sa katawan ko. At alam kong kailangan kong mailayo si Papa sa makina. Alam ko rin na may tunay na matinding panganib sa buhay ko kung hindi ako lalaban.
pero sobrang nag-aalala ako na baka masaktan ng matanda. Sumisigaw ako, umaasang may makakita o dumating para tumulong. Bakit gumagana ang mga makina nang walang nagbabantay? Sa totoo lang, nangyari lang ang lahat na ito sa loob ng ilang segundo. Hindi ko alam na may mga taong papalapit na pala. Ang alam ko lang ay sa mismong sandali na iyon, nasa matinding panganib ako na ipasok ang ulo ko ni Papa sa treasures. Patuloy si Papa sa pagsigaw na hindi raw niya akong hayaan saktan ko siya. Kailangan niya raw akong pigilan. Sobrang lapit ko na sa treasures kaya naamoy ko na ang langis. Ang ugong ng makina ay bumabalot sa isip ko at ang alikabok at dumi ay nagpapaluha sa mga mata ko. Halos hindi na ako makakita. Mamatay na ako. Mamatay si Papa. Baka pareho pa kami. Sa isang matinding pagsisikap, niyakap ko si Papa sa baywang at binuhat siya mula sa lupa. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas. Matanda na si Papa, pero hindi siya maliit o mahina. Hindi pa noon, kahit papano. Para bang isa ito sa mga kwento na naririnig mo tungkol sa mga nanay na nakakabuhat ng sasakyan para mailigtas ang anak nila. Pero ako iyon nabubuhat kay Papa palayo sa treasures. Sa puntong iyon, mas nag-aalala na ako na baka si Papa ang mahulog sa makina kaysa sa itulak niya ako papasok. Gusto ko lang mailigtas ang aking Papa at sakas na namin ayusin kung bakit siya sumisigaw at sinusubukan akong patayin. Ayaw ni Papa na hawakan ko siya. Lalo na sa kanyang maling akala na ako'y kalaban niya na gustong pumatay sa kanya. Nagpumigla siya sa mga braso ko at natumba ako paatras. Mabilis kong binitawan si Papa at umikot. Hinawakan ang gilid ng treasures machine at huminto ako ng ilang pulgada lang mula sa umiikot ng mga blades. At Diyos ko, wala pa akong oras para magpahinga dahil hinawakan na ni Papa ang ulo ko mula sa likod. Pinilit niyang idinuduldul ang mukha ko sa treasures. Sumisigaw si Papa sa tenga ko. Sinasabi niyang pagsisiyang ko raw ang ginagawa ko, na hindi raw ako makukuha sa kanya. Ramdam ko ang mainit na hangin mula sa makina sa pisngi ko. Ang treasures ay parang isang hayop na gutom at marahas sa ilalim ko. Bigla kong naalala na may mga pating na tinatawag ding treasures. Pareho silang uhaw sa dugo sa sandaling iyon. At iyon ang tumatakbo sa isip ko. At iyon ang nagpapigil sa akin. Sumigaw ako ng hindi at itinulak ko pabalik ang pako mula sa treasures. Dahilan para maitilapon si Papa. At wala akong oras para mag-alala kung nagkakapasaba siya o magasgasan. Kailangan kong mailayo kami pareho mula sa makina. Mabuti na lang natumba si Papa paatras at muli ko siyang nahawakan. Hinila ko siya palayo sa treasures. Sumisigaw na rin ako sa kanya ngayon. Sumisigaw na anak niya ako. Sumisigaw na kumalma na siya. Dumating na rin sa wakas sa mga tao sa oras na ito. Hinihila kami pareho ng tatay ko. Yakap ng 3 henerasyon sa puntong iyon. At pagkatapos, naging parang malabong anino na lang ang lahat ng kilos. Biglang nawala ang adrenaline ko at bumagsak ako sa lupa. Kita ko na si Papa ay parang naglalakad-lakad na parang nalilito. Ang ekspresyon ng mukha niya sa oras na iyon ay sumira sa puso ko. Dahil doon ko nalaman ko kung anong nangyari sa utak niya at na magbabago na ang lahat mula noon. Nagkaroon pa siya ng ilang mga malinaw na sandali pagkatapos nito. Pero para sa akin, iyon na ang isa sa huling beses na nakita ko si Papa. Iba na siya pagkatapos noon. Bibihira raw magpakita agad ng karahasan ang ganoon, ang demensya. At sa aming pagkakaintindi, iniisip daw ni Papa na ako ay isang sundalong kaaway niya mula sa kanyang panahon sa militar. Mahirap sabihin na sigurado kasi hindi na talaga siya bumalik pagkatapos noon. Sa kasamaang palad, kinakailangan siyang dalhin sa isang bahay, alagaan dahil sa pinapakitang karahasan. At sobrang hirap para sa akin na bisitahin siya doon. Naalala ko pa rin ang taong dati siyang kilala ko.
Pero naalala ko pa rin yung taong nakita ko sa bukirin ng sariling dugo at laman ko. Ang nagtangkang patayin ako dahil nakita niya akong isang estranghero. Noong late 80s, nagtatrabaho ako sa isang remote cattle ranch sa isang particular na estado sa US. Gaya ng inaasahan mo, ang mas malalaking cattle ranch ay nangailangan ng bantay 24 oras. At noon, doon ako kumikita. Hindi ito marangyang trabaho at kadalasan hindi rin kapanay-panabik. Pero nagugustuhan ko naman. Sa insidenteng ito, panggabi ang shift ko. Nung nakaraan, may isang manggagawa na nakatira sa on-site dorms ang nag-report ng isang trespasser sa lugar. Pero nang imbestigahan ng seguridad, wala silang nakitang kahit anong palatandaan ng tao o bagay. Nang ginagawa ko ang rounds ko nung gabi, medyo alerto ako dahil sa karanasan ko. Kung may usok, may apoy. Pinapatrolya ko ang lugar malapit sa kulungan ng baka, kasama ng isa sa mga aso ng ranch. Sa gabi, ang mga kulungan ng baka ay maaaring medyo nakakatakot. Hindi sila maingay. Karamihan ng mga baka ay nakahiga o nagpapahinga. May kakaibang enerhiya lang na dala ng pagiging malapit sa napakaraming buhay na nilalang, lalo na sa gabi. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ito. Hindi naman ako makata, pero iba talaga ang pakiramdam ng lugar. Nang makita ko yung lalaki, halos hindi na ako nagulat. Parang inaasahan ko na siya na makita. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang ginagawa niya nung nadatnang ko siya. Basta naglalakad lang siya na parang walang direksyon sa paligid ng mga kulungan ng baka. Agad kong napansin na hindi siya taga roon, kahit mula sa malayo. At paano ko nasabi? Well, nakasuot yung lalaki na parang costume na gawa sa balat ng lobo. Binuksan ko ang flashlight ko at tinawag ko siya. Handa akong pakawalan ng aso kung tatakbo siya. Lumingon lang siya sa akin. Tinignan niya yung flashlight ko na nakatutok sa kanya. Ni hindi man lang siya pumikit. Lumapit ako, hawak ang baril sa holster. At tinignan niya ako mula ulo hanggang paa na parang sinusukat niya ako. Hindi ko nagustuhan ang itsura niya kahit kaunti. Yung suot niya yung wolfskin costume ay hindi naman mukhang ng cultural garb. Hindi ganun. Malapitan. Makikita mong balat o rag lang siya ng lobo na sinuot niya kung bakit man. Maliban doon, mukha siyang ordinaryong tao lang na galing sa estado namin. Siguradong hindi rin ordinaryo. Medyo matangkad siya, malaki ang katawan, mukhang sapat na malakas para maging delikado. Sinabihan ko siya na ipakilala ang sarili niya at sabihin ang dahilan kung bakit siya nasa private property. Wala siyang kaunti man lang takot. Lumapit pa siya at bahagyang bumukas ang suot niyang wolfskin para ipakita ang nakasabit na matalim na kutsilyo sa belt buckle niya. Doon nagsimula umungol ng aso. Lumapit pa yung lalaki at sinabi ko sa kanya na huwag nang gagalaw at inulit ko ang tanong ko. Doon siya huminto at hinanda ko ang kamay ko para pakawalan ng aso. Bigla na lang inangat niya ang ulo niya at umalulong. Totoong alulong ng lobo. At dito natakot yung aso na hindi naman normal para sa aso sa ranch. Nakaalis yung aso sa tali at tumakbo palayo sa gabi. At doon ako nakaramdam na bumagsak ang puso ko. Hindi ko alam kung prank lang ito, kaya natawa pa ako ng kaunti. Pero pagkatapos ng parang halimaw sa pelikula na alulong, tumitig lang siya sa akin na parang may pang-uuyam. Tapos nagsimula siyang tumawa. Na para bang ako ang pinakatangang tao sa mundo dahil nagtanong pa ako kung sino siya. Bigla akong naisip na baka may sakit ito sa pag-iisip at dapat na ako magradyo para humingi ng backup. At syempre, hindi naman ito horror movie. Kaya yun nga ang ginawa ko. Nagsalita ako sa radyo at sinabi ko sa mga kasama ko na ipaalam agad sa pulis at pumunta rito.
Hindi ko rin inalis ang tingin ko sa kanya. Hindi rin siya gumalaw kahit isang hakbang. Nakatayo lang siya na parang hinahamon ako. Isipin mo yung gaanong kabaliw ang itsura nito. Nakabalo siya sa balat ng lobo at yung ulo ng lobo ay nakapatong lang sa ulo niya. Tinatanong ko siya ulit, pangatlong beses na, kung sino siya at anong ginagawa niya sa ranch. At doon siya biglang kumilos. Tumakbo siya diretso sa akin. Mula sa pagiging parang nakatakot na clown na nakasuot ng balat ng lobo, bigla siyang sumugod sa akin na parang football player. Nasarap ko na siya bago pa man ako nakapag-react para bunutin ng baril. At alam ko, inisip mong mabagal ako. Pero hindi ka nandun. Ang bilis, ang bigla. Sinipak niya ako at natumba ako sa lupa. Nasa ibabaw ko na siya. Sinusubukan akong sakalin. Yung ulo ng lobo na suot niya, nakatitig lang sa mukha ko na parang tanga lang na Halloween costume. Pilit ako nagpupumiglas. At sa kabila ng laki niya, naitulak ko pa rin siya papalayo sa akin. Nagising yata yung mga baka sa paligid kasi nagsimula sila mag-ingay. Parang nagpapanik. Ang ingay ng mga baka ay umuungal ng malakas. Ang sunreal ng eksena. May lalaki nakasuot ng balat ng lobo na biglang umatake sa akin. Tapos ngayon, nagkakagulo na ang mga baka. Bigla rin bumalik yung aso. Tumakbo at tumahol. At doon umatras kaunti si Wolfman. Parang titimbang yung aso. Nasa sahig pa ako. Nag-aayos sa pwesto ko habang yung flashlight ko ay nakakas sa nakatakot na anino ng lalaki sa dingding ng barn. Yung aso, tumatahol ng malakas. At hindi ka maniniwala, sumasagot si Wolfman. Tumatahol din. Umuungal at parang nakikipag-usap sa aso. Tapos bigla akong nakarinig ng sigaw at yapak. Dumating yung isa kong kasama. Si John. Masanda siya. May dala siyang shotgun. Akala mo titigil na si Wolfman. Pero hindi. Lalo siyang ginanahan. Umalulong siya ulit. Mas malakas na. Hanggang ngayon ay nagbibigay ng kilabot sa akin. Tumayo ako at handang lumaban. Pero si John, hindi nag-atubili. Tumakbo siya diretso at pinalo ng shotgun si Wolfman sa ulo. Saktong-sakto, natumba yung lalaki. Halos nawalan ng malay. Nang lumapit ako, nilagyan na ni John ng plastic tie yung kamay ni Wolfman. Sa madaling salita, dumating ang mga pulis, pati yung may-ari at manager. At nalaman namin na si Wolfman pala ay kapatid ng manager. Isang walang kwenta na lasinggero. Nakainom siya ng sobra at naisipang bisitahin yung kapatid niya. Pero habang papunta, nakakuha siya ng wolf rag at malaking kutsilyo. Nakakatakot yung insidente. Pero nagustuhan ko naman ang bonus at dagdag sahod na ibinigay sa akin ng manager. Pero sasabihin ko sa'yo, kahit bumalik na sa pinanggalingan niya si Wolfman, lagi pa rin akong kinikilabutan tuwing pinagpapatrolya ako sa lugar na yon sa gabi. Yung imahe niya na nakasuot ng balat ng lobo at sumugod sa akin habang umatungal ang mga baka ay isang nakatakot na alaala na dadaling ko habang buhay. Galing ako sa Sweden. At kamakailan lang ay tumulong ako sa pagpapatakbo ng isang maliit na liblib na bukirin ng mga tupa. Ang bukirin na pinagtitrabuhuan ko ay nag-aalaga ng mga tupa ng isang partikular na uri na mataas ang demand. Ang kanilang lana ay medyo hinahanap-hanap, kaya kahit nung nangyari ang kwento ilang taon nang nakakalipas, napakalaga ng mga tupa. Dahil medyo liblib ang bukirin, madalas kaming gambalahin ng mga tao at nagagawa namin ipagpatuloy ang trabaho nang walang masyadong abala. Ang hindi namin inaasahan ay isang grupo ng organisasyong kriminal. Dumating sila isang araw sa aming maliit na bukirin ng pamilya. Balak na nakawin ang aming kabuhayan.
Bukirin ito ng pamilya ko at matagal na ito sa amin sa loob ng napakaraming taon. Sa ngayon, hindi na ako doon nakatira o nagtitrabaho. Pero noon, ay lumaki akong nakapaligid sa bukirin. Nag-aaral ako sa koleyo sa Malma at pagkatapos ay bumalik at nagtrabaho muli ako sa bukirin sa pamilya sa loob ng 6 na taon bago ako tuluyan umalis. Nangyari ang insidente ilang taon bago ako umalis. Nasa pastulan ng mga tupa at ako ang nakatalaga bilang pastol noon. Kasama ko lang ang isa sa mga aso sa bukid, si Bruno. Tahimik ang hapon, makulimlim lang at may bahagyang ambon. Karamihan, naghihintay lang ako mailipat ang mga tupa sa truck at madala sila sa kabilang pastuhan. Nasa telepono ako, nag-i-scroll ko ano man ang kinahuhumiligan ko noon hanggang sa marinig ko ang tunog ng mga paparating na sasakyan. Hindi to normal. Walang dumadaan sa bahaging iyon ng lupa, maliban kung tumutulong maglipat ng mga tupa. Nasa ilalim ako ng puno, kaya sumilip ako at nakita akong may truck na huminto sa may tarangkahan. Sabi ng isip ko, ano to? Wala naman dapat na basta-basta pumapasok dito. Yumuko ako at nanonood habang may lalaking bumababa mula sa truck at binuksan ang gate. Pumasok ang truck sa loob ng pastuhan at may isa pang bumaba. Agad kong naintindihan ang nangyayari. Mga magnanakaw ng tupa. Naririnig mo lang ang mga babala tungkol dito. Parang sa pelikula lang. Hindi mo isipin na mangyayari sa'yo. Nasa kasalukuyang nasa Sweden ako. Hindi ito Wild West Red Redemption sa Amerika. Pero nangyari ito sa akin. Mabilis kong hinawakan ang kwelyo ni Bruno. Ayokong sumugod siya at masaktan. At sa kabutiang palad, maganda ang pwesto namin sa ilalim ng puno at mga damo. Kaya hindi pa nila kami nakikita. Hindi rin sila nagbumukhang naghahanap ng pastol. Karaniwan, hindi naman bantay sarado ang mga tupa. Pero nung araw na iyon, nagkataon lang na ililipat ko sila sa kabilang pastulan. 10 tupa lang nasa grupo noon. Pero gaya ng sabi ko, mahalaga ang mga iyon. Hindi ko kailanman naisip na may mga magnanakaw, lalo na sa gaytong paraan. Medyo malayo ako pero parang pamilya ng truck. Pagmamayari ng 2 lalaki mula sa karatig na bayan. Magpinsan ata. May reputasyon silang laging may gulo, laging may kalokohan, at ang bago nilang plano, nakawin ang aming mga tupa at pagkakakitaan. Isang bagay ang sigurado ako, hindi ko hayaang kunin ng 2 ito ang aming kabuhayan. Pero higit doon, protektado ko ang mga tupa at takot akong baka saktan nila. Naisip kong sapat ang layo ko para makatawag ng hindi nila naririnig. Nakabukas ang makina ng truck, kaya natatabunan ng tunog. Mabilis kong tinawag ang bahay. Sinabi ko sa kanila ang nangyayari at pinatawag ko sila ng pulis. Binaba ko agad ang tawag. Ayokong gumawa ng dagdag ingay. Kabado na ako na baka tumahol si Bruno. Noong mga oras na iyon, sinusubukan na nilang huliin ang isa sa mga tupa. Wala silang maayos na plano. Habol lang ng habol. Baka 2 lang ang plano nilang makawin. Pwede na sanang hayaan ko na lang pero hindi ako papayag. Hindi ako papayag na may masaktan sa kahit isang tupa. At handa akong lumaban hanggang kamatayan kung kumakailangan. Ang problema nga lang, hindi ako matipuno o palaban. Payat lang ako at sigurado akong hindi ko kaya ang kahit isa sa kanila, lalo na pareho. Ang tanging paraan, paniwalain silang mas delikado ako kaysa sa kanila. Itinali ko si Bruno sa isang mababang sanga para iligtas siya. Sinabi ko sa kanya, maghintay ka, good boy. Pagkatapos, bumali ako ng sanga at lumabas mula sa mga damo. Humisigaw ng mga pagbabanta. Winasiwas-iwas ang sanga ng sa ulo ko. Sigaw ako ng sigaw na papatayin ko sila, na pagsisisihan nilang ipinanganak sila.
Nabigla ang magpinsan, halatang natakot sa pagsugod ko. Pero biglang may isa sa kanila ang humugot ng baril mula sa pantalon. Natigilan ako, tinamaan ng matinding takot. Hindi ko naisip na may baril sila. Huminto ako ilang metro lang ang layo at nalaglag ang hawak kong sanga. Nagtinginan ng magpinsan, parang nagtataka kung ano ba talaga ang ginagawa ko roon. Hindi man nila pinag-isipan ng plano, pero dahil may baril sila, sila pa rin ang may malaking kamlamangan. Itinutok ng isa ang baril sa akin, habang ang isa ay nilapitan ako at kinapkapan. Mabuti na lang, naiwan ang telepono ko kay Bruno. Hindi ko man pinag-isipan, pero ayokong mabasag iyon. At doon ko na-realize, hindi ko talaga pinag-isipan ng kahit ano. Parang kami tatlo, pare-parehong walang mga plano. Natawa ako bigla sa naisip kong iyon. At mukhang nainis ang pinsan na kumakapkap at umatras. Nagka-stalemate kami. Biglang maharas akong hinawakan na may hawak ng baril. Pilit akong pinapadapa. Pero doon na pumasok ang survival instinct ko. O baka wala talaga akong survival instinct. Sinugod ko siya. Nabigla siya. Hindi agad nakagalaw. Kaya natumba ko siya. At gumulong palayo ang baril. Doon ko napansin na parang magaan ito. Laruan ba ito? Wala na akong oras mag-isip kasi sinugod na ako ng dalawa. Sabay-sabay akong sinipa, sinuntok. Pero kahit kriminal, ang sama pa rin nila makipaglaban. Sigurado akong natalo na sana ako kung hindi nakawala si Bruno. Tumugod siya, kahul ng kahul, parang baliw. At iyon ang hindi nila kinaya. Tumakbo silang pabalik sa truck at agad na nakaalis. Mabuti na lang at hindi nila nasagasaan si Bruno o ang mga topa. Nahuli at kinwestiyon sila ng pulis kinagabihan. Maraming legal na gusot ng sumunod. Sobrang gulo ng lahat. Sa huli, mas lalo kong sinisisi ang sarili ko kaysa sa ginawa ng magpinsan. Nananaginip pa rin ako ng masama at nagkaroon ng PTSD sa desisyon kong tumugod sa kanila. Na posibleng mabaril ako kahit toy gun lang iyon. Ang karanasang iyon, kahit saglit lang, nanatili sa akin ng maraming taon at naging dahilan kung bakit ko iniwan ang bukirin at pinili ang mas tahimik at kalmadong propesyon.